Kanina, nung simula pa lang, madikit sa kamay. Ayan, ganda oh. Ganyan lang dapat ang itim. Dapat kaunting brown lang. Luto na yan. Kabilaan. Ayan, sa kabila oh. Oh. Ang ganda ng luto, One Rice oh. Bulok na kalandi uling. Dito ako magluluto ng pizza dough. Wiggle, wiggle. Like. Napakahalaga na salain natin ang mga harinang gagamitin natin sa paggawa ng dough ng pizza. Ayan o, may mga itim na galaw pa oh. Hindi ko alam yan kung bokbok o ano. Basta yan yung hayop na makukuha sa harina. Tapos meron pang parang uod na maliit. So mahalaga, sinasala para matanggal yun. Para sa 3 kilong first class na harina, ang tubig niya ay 1,800 ml. 3 tablespoon na yeast. Gawin natin yung halong-halo. Asukal 6 tablespoon ng asukal. 4 5 6 asin 3 tablespoon. Mantika 90 ml. Lagay na natin 3 kilong harina. Haluin natin para mag-mix na yung harina at yung tubig. So pagkatapos nating ma-mix yung tubig sa harina, so taktak natin para mas mamasa natin ng maayos. Mano-manong masa lang to. Wala akong ginagamit na machine para sa harina. So pag medyo dumidikit One Rice, yan o. Yan, budburan nyo lang. Yan. Masa ng masa. Yan o, hindi na siya nadikit kasi may harina. Pag dumidikit uli, dagdag One Rice, konti lang, konti lang. Para lang wag dumikit sa kamay habang minamasa nyo siya. Masa lang ng masa, One Rice. Mas masang-masa siya, mas maganda siya kapag siya ay masang-masa. Ang klase ng pagmamasa One Rice ay pwedeng pabilog. Yan, pwedeng pa ganito. Yan, pwede naman pa ganito. Diskarte na ninyo yun kung paano nyo mamasahin. Basta ang mahalaga, mamasa nyo siya ng maayos. Yan o, pansinin nyo, hindi na ganong nadikit. Kanina, nung simula pa lang, madikit sa kamay. Pero ngayon, hindi na gaano. So, dagdagan pa natin ng kaunti. Kasi medyo dumidikit pa ng kaunti. Kunting harina na lang. Yan. Kinakailangan makuha natin yung tamang texture niya. Finally, One Rice, na-hit na natin yung tamang texture ng dough. Ayan o. Makinis siya. Tapos maputi siya. Malambot na yan. Yan. So pagkatapos niyan, ilalagay na natin siya sa planggana at doon natin siya paalsahin. Lagyan natin ng 1 tablespoon para hindi siya dumikit. Ikalat natin. Then pagkatapos, kunin natin siya. Yan. Lagyan pa rin natin siya ng 1 tablespoon uli. I-plus naman natin sa ibabaw niya. Then pagkatapos niyan, One Rice, takpan natin at pagpahingayin natin ng mga ilang minuto. Many hours later. Malambot yan, One Rice. Napakalambot niya, no? Oh. Pag yan naging dough, malambot na dough yan. Masarap. Hatiin muna natin sa 4. Katapos ko siyang hiwa-hiwain, One Rice, ang timbang niya ay kulang-kulang 1/4 bawat isang dough. Katapos niyong hiwa-hiwain, bilugin nyo na parang siopaw. Kagaya na ito. Yan.
Bibilugin nyo lang siya. Then, yan o. Yan ang itsura niya. Then, pagkatapos nating bilug-bilugin, paalsahin natin ng kaunti. Pag nakita nating umaangat na siya, halos dumodoble na uli yung laki niya. Kung ano yung pinakaunang malaki, yun ang una nyong i-roll mamaya. Yan. Yan ang itsura niya lahat. Wanderers. 23 pirasong do ang nagawa natin sa 3 kilong harina. Pag nakita nating meron ng malalaki, ayan o, tignan ninyo. Nag-aalsahan na. Pipiliin ninyo yung pinakamalaki. At kung alin yung pinakamalaki, yun ang uunahin ninyong i-roll. Katulad nito, ito ang laki o. Yan, ito ang kukunin ko. Ito ang kukunin nyo para simulan nating i-roll. So maglalagay kayo ng harina. Yan. Meron siyang harinang palapagan, tapos lagyan yung ibabaw. Lagyan yung rolling pin at saka natin simulang i-roll. Dahan-dahan lang. Huwag ninyong lalakasan ng tuon kasi madideform at masisira. Mild lang, sakto lang. Kusang lalapad yan. Gawa ng iyan ay mga alsado na at the same time malambot na. So pag dumidikit, lagyan yung ibabaw uli. Yan, ganyan. Pag dumidikit yung ilalim, lagyan din yung ilalim para makalaro siya ng ayos. Ang pagro-roll, pag nakita ninyong malaki na siya ng kaunti sa pan, pwede na ninyong kunin. Kailangan malaki siya ng kaunti para hindi kayo mahirapang ilagay ng sakto sa pan. Tapos pagpag nyo lang yung natitirang harina, yan o. Nakita nyo pinapagpag ko, yan o. O ito yung pan. Lalagay na natin. Yan. Kinakailangan malaki siya ng kaunti para hindi kayo mahirapan sa paglalagay. Yan. Tapos pag may lampas ng kaunti, ganyan lang oh. Batakin nyo na ng konti ng tinidor. Hanggang sa pumantay siya. Yan. Huwag nyong kalimutang tusukan ng tinidor. Para yung mga pocket bubbles, pag sinalang nyo na, sisingaw, hindi siya lolobo. Yan. Ganyan yun. Ito na ang hitsura niya pagkatapos kong i-roll ang lahat. Then, Wanderers, hihintayin natin kumapal uli. Siyempre, niroll natin. Di bumaba yung alsa niya. Ngayon, bago tayo magsimula sa pagsalang isa-isa, kinakailangan siya ay kumapal. Kailangan magdoble yung kapal niya. Ngayon, kung sino ang unang aalsa sa kanila na doble ang kapal, yun din ang una ninyong isasalang. Susunod na lang yung mga susunod na aalsa. Dito ko siya lulutuin sa bulok na kalandiuling gamit ang lata. So gamit yung ginawa kong DIY oven na lata. Ito ang gagamitin kong oven sa pagkakataong ito, Wanderers. Luto na uli, Wanderers! O pwede mo rin ipatong ito kung gusto mo. Habang binababa mo yung ibang mga layer. O. Hindi mo na kailangan ng gas stove o shilane pag talagang wala. Pwede na pala ito, Wanderers. Pang-8. Baba natin yung nasa ilalim. Taas natin yung nasa gitna. Kukuha tayo ng bago. Kukuha tayo ng bagong dough. Lalagay natin sa gitna. Wanderers, napakaganda na ito. Ako sa inyo, oh. Ayan, ganda, oh. Ganyan lang dapat ang itim. Dapat kaunting brown lang. Luto na yan. Kabilaan. Ayan, sa kabila, oh. Oh. Ang ganda ng luto, Wanderers, oh. Yan, oh. Ito lang gamit nating oven. Pang 10 do. Lapag muna natin sa ibabaw. So, Wanderers, kalandiuling lang at saka lata. Pag madiskarte ka, magkakaroon ka na ng masarap na merienda katulad ng mga pizza. Lagay tayo ng bago sa gitna. Pakpan uli natin.
Then, ito uli yung luto niya. Pang-sampo, Wanderers. Dagdagan natin, Wanderers, yung ating bulok na kalandi uling. Ng uling. Then, pagkatapos niyan, papatong uli natin yung oven. Ayan, meron tayong masarap na pizza pie. Pa-17. Then, Wanderers, nakagawa ako ng 23 piraso ng dough sa 3 kilo ng harinang first class. Wanderers, baka pwedeng makahingi ng favor. Paki-subscribe naman yung aking YouTube channel, Wanderers Tong. Paki-like. Pahit na rin yung bell icon para sa mga susunod kong videos. So, updated kayo. Salamat, Wanderers. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingat tayo palagi.